Bandang 2:00 ng madaling araw, tinapos ng mga Russian 222 M3 bombers ang isang long-range strike gamit ang Kh-32 cruise missiles. Tinamaan nila ang Ukrainian logistics at command infrastructure mula sa labas ng mga pinakasiksik na air defense zones. Ang naging launch ay tumpak, mabilis at mapanira. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik na ang mga bombers. Kampanteng naging matagumpay ang kanilang misyon. Ang sumunod ay hindi isang counter-strike laban sa mga eroplano mismo, kundi isang atake sa kung ano ang nagpapanatili sa kanila sa himpapawid. Nagsimula ng pinakadelikadong bahagi ng operasyon. Nagsimula ang operasyon ng may kumpiyansa dahil naniwala ang mga Russian planners na nakalkula nila ang bawat variable. Isang wave ng 22 M3 bombers ang tumawid sa launch line at nagpakawala ng mga payload sa isang mabilis na strike na tumagal ng kulang sa 11 minuto. Ang pinsala sa lupa ay malubha. Ang lugi sa Ukrainian infrastructure ay tinatayang aabot sa $2.4 bilyong. Kasama rito ang pagkawasak ng 4 na logistics hubs, 2 missile storage facilities, at isang Western-supplied counter-battery radar complex. Mula sa pananaw ng Moscow, tapos na ang misyon. Ang mga bombers ay mahinang bumalik sa isang pre-approved corridor. Sa itaas nila, 2 Il-78 aerial refueling aircraft ang pumuwesto na. Ang kanilang papel ay routine at procedural lang, at ayon sa Russian doctrine, ito ay ligtas. Itinuring na friendly ang airspace at aktibo ang mga multi-layered air defenses. Naroon na rin ang mga fighter escorts para sa seguridad. Sa Russian planning models, ang bahaging ito ng misyon ay halos walang risk. Ang asumsyong iyon ang naging una at pinaka-critical na pagkakamali. Itinumbas ng Russian Command ang altitude sa proteksyon at ang Allied airspace sa immunity. Inakala nilang hindi kaya ng Ukraine na magsagawa ng precision attacks ng ganoon kalayo mula sa frontline, lalo na laban sa mga target na protektado ng matitinding air defenses. Ang nabigo nilang isaalang-alang ay ang layunin o intent ng kalaban. Hindi kailangang hamunin ng Ukraine ang Russian air superiority ng harapan. Kailangan lang nilang maghintay. Dahil sa sandaling kailanganin ng mga bombers ng gasolina, ang buong formation ay mapipilitang bumagal, bumaba at mag-stabilize. At sa modernong pakikipagdigma, ang pagiging predictable ay hindi kaligtasan. Ito ay exposure. Bandang 1:42 ng madaling araw, walang inilabas na public response ang Kiev. Walang emergency address. Walang galaw ng mga tropa. At walang agarang counter-strike. Para sa Russian intelligence, ang kawalan ng reaksyon ay senyales ng shock o pag-aalinlangan. Sa katotohanan, ang kabaligtaran ang nangyayari. Naibigay na ang authorization para sa operasyon. Ilang oras ang nakalipas, inactivate na ng Ukrainian Command ang isang standing directive na nagbibigay ng full tactical discretion sa mga field commanders. Walang itinakdang fixed execution time o synchronized launch window. Ang operasyon ay magpapatuloy lamang kapag ang mga predefined operational conditions ay naabot na. Sa loob ng mahigit 72 oras, ang mga Ukrainian UAV units, missile batteries at electronic warfare teams ay nanatiling hindi aktibo. Walang radar emissions, walang command chatter, at walang madedetect na repositioning. Ang mga crew ay kumilos sa ilalim ng strict emission control upang magmukhang paralisado ang kanilang operasyon. Ang layunin ay hindi agarang paghihigante, kundi ang tamang timing. Naghihintay ang mga Ukrainian planners para sa isang hindi maiiwasang bahagi ng Russian mission. Kapag natapos na ng mga bombers ang kanilang strike, ang fuel consumption ang pipilit sa kanila na bumaba at mag-stabilize para sa aerial refueling. Babagal ang takbo, bababa ang altitude, at ang flight paths ay magiging fixed o pirmihan. Sa sandaling iyon, mawawala ang kanilang maneuver options. Inakala ng mga Russian commanders na tapos na ang surveillance pagkatapos ng strike. Ngunit ang mga passive sensors na walang active emissions ay patuloy na nagbabantay sa bawat galaw ng formation at altitude. Hindi na nahimik ang battlefield. Tumigil lang ito sa pagsasalita. Magsisimula ang bakbakan kapag isinuko na ng mga Russian aircraft ang kanilang freedom of movement. Bandang 2:06 ng madaling araw, lumitaw ang mga unang contact. Isang maliit na grupo ng low-cost UAV decoys ang pumasok sa engagement zone. Ang kanilang flying profiles ay idinisenyo para palakihin ang kanilang radar signatures.
Ang kanilang bilis at altitude ay kinalkula para magmukhang high-value targets. Ang layunin ay hindi penetration, kundi provocation. Tumugon ang S-400 battery ayon sa disenyo nito. Ang automated threat prioritization ay itinuring na high risk ang mga contact at agad na nag-initiate ng interception. Sa loob ng 35 segundo, naglunsad ang mga Russian crew ng 24 na 8 N-6DM interceptors. Ang palitan ay naging decisive ngunit inefficient. Nawasak ang mga decoys, ngunit ang kapalit nito ay napakamahal. Ang nagastos sa mga interceptors pa lamang ay tinatayang nasa $92 milyon. Habang abala sa mga decoys, isang malapit na Pantsir S-1 unit ang nagpaputok din ng mga kanyon nito. Sa loob ng 18 segundo, naubos nito ang halos lahat ng bala nito. Pumasok ang system sa automatic reload cycle, kaya pansamantalang nawala ito sa laban. Mula sa pananaw ng Ukraine, katanggap-tanggap ang kanilang naging lugi. Ang decoy group ay nakakahalaga lamang ng halos $55,000 sa kabuuan. Bilang kapalit, nalantad ang posisyon ng Russian air defenses at naubos ang kanilang missile stocks. Higit sa lahat, ang mga radar operators ay nakatuon na ngayon sa maling layer ng airspace. Ang atensyon ay napunta sa mga target na wala na. Buo pa ang defensive network, ngunit ang response logic nito ay nagulo na. Ang mga sensors ay saturated na at ang mga launch tubes ay walang laman. Ang shield ay naroon pa, pero ang timing nito ay nasira na. Bandang alas 2:11 ng madaling araw, isang long-range missile ang inilunsad mula sa labas ng flight corridor. Hindi ito itinutok sa isang eroplano at hindi rin layunin na manira sa pamamagitan ng pagsabog lamang. Ang warhead ay binuo para sa ibang layunin. Ang gumawa ng sandaling disruption kung saan dapat ay ligtas ang mga Russian escorts. Ang missile ay sumabog sa isang carefully chosen altitude. Ang epekto ay naging mabilis. Isang localized electromagnetic pulse ang dumaan sa engagement area para i-overload ang mga sensitive systems. Para sa mga escorting fighters, ang impact ay naging operational. Ang mga AESA radar screens ay napuno ng interference at ang mga target tracks ay nagkawatak-watak. Sa loob ng 9 hanggang 14 na segundo, hindi matukoy ng mga piloto ang mga totoong object mula sa clutter. Ang maikling interval na iyon ay mas mahalaga pa sa anumang munisyon. Inalis nito ang bentahe ng mga escort fighters. Ang early detection at coordinated response. May mga eroplano pa ang Russia sa himpapawid, ngunit wala silang magamit na impormasyon. Bumagal ang decision-making at nasira ang komunikasyon. Hindi kailangan ng Ukraine ng maraming minuto. Segundo lang ay sapat na. Habang nahihirapan ng mga fighters, may mga bagong contact na lumitaw mula sa ibaba. Bandang alas 2:13, lumipat ang labanan sa mas mababa at mas mapanganib na layer ng airspace. Nagsimulang lumapit ang mga Bayraktar TV-2 drones habang lumilipad sa napakababang altitude. Ginamit nila ang terrain masking para hindi ma-detect ng mga radar. Ang layunin ng unang strike ay hindi agad na pagkawasak, kundi immobilization. Isang Bayraktar TB-2 ang tumaas para i-target ang lead ELP-28 aerial refueling aircraft. Bandang alas 2:14, nagpakawala ito ng guided munition na nakatutok sa outer engine. Iniwasan nito ang fuel tanks at nag-focus sa thrust imbalance. Nawala ng power ang IL-78 at napilitang limitahan ng paggalaw nito. Ang biglaang pagliko o pag-iwas ay hindi na posible para sa crew. Ang isang tanker ay idinisenyo para sa smooth flight, hindi para sa combat maneuvering. Dahil dito, ang laki at karga nitong gasolina ay naging pabigat sa halip na proteksyon. Nakita ng mga Russian escorts ang pinsala, ngunit hindi sila makialam. Ang IL-78 ay patuloy na lumipad ng pasulong, ngunit ito ay sugatan na at may dalang daan-daang 1,000 kilo ng gasolina. Mula sa sandaling iyon, ang tanker ay naging isang fixed target sa gitna ng airspace. Bandang alas 2:25, pumasok ang labanan sa pinaka-volatile na bahagi nito. Dahil limitado ang galaw ng unang IL-78, isang pangalawang Bayraktar TB2 ang pumuwesto mula sa ibang akses. Tinarget ito ang refueling system mismo ng eroplano. Nagpakawala ang Bayraktar TB2 ng precision-guided munition laban sa hose at drogue connection point. Naputol ang refueling line at nagsimulang tumagas ang nasa 160,000 kilograms ng jet fuel. Ang jet fuel ay mabilis na naging isang dense vapor cloud sa flight path ng tanker.
Ang eroplano ay tila lumilipad na sa loob ng sarili nitong gasolina. Walang magawa ang mga Russian crew para itama ang sitwasyon. Ang airspace sa paligid ng IL-78 ay naging isang floating ignition zone. Sinubukan ng Russian formation na lumayo, ngunit hindi sapat ang kanilang oras. Sa puntong ito, ang tanker ay handa na para sa isang malaking pagsabog. Bandang alas 2:16, sinimula na ang huling bahagi ng operasyon. Isang ikatlong strike element ang pumasok na ang tanging layunin ay ignition. Ang munisyon ay sumabog sa loob ng fuel-air mixture sa paligid ng lead EL-78. Ang sumunod ay hindi isang ordinaryong pagsabog. Ang nag-vaporize na jet fuel ay nagliyab ng sabay-sabay na lumikha ng isang fuel-air detonation. Ang temperature ay tumaas ng higit sa 400 at 30 degrees Celsius sa loob lang ng isang saglit. Ang pressure wave ay winasak ang fuselage ng tanker at nagkapira-pirasong eroplano sa himpapawid. Ang shock front ay umabot din sa pangalawang IL-78 na malapit lang sa posisyon. Bandang alas 2:16:30, tinamaan ng init at pressure ang wing root at auxiliary fuel areas ng ikalawang tanker. Nagkaroon ng pangalawang detonation na mas maliwanag pa sa nauna. Ang gabi ay naging kasing liwanag ng araw sa loob ng ilang segundo. Isang malapit na 222 M3 bomber ang hindi nakatakas at nawalan din ng kontrol. Sa loob ng kulang sa 2 segundo, ang aerial refueling capability sa sektor na yun ay naglaho. Ang mga Russian escorts ay wala nang nagawa, kundi panuurin ang mga nasusunog na labi ng mga eroplano. Bandang alas 2:17, tapos na ang engkwentro. Ngunit ang epekto nito ay nagsisimula pa lang. Nawalan ang Russia ng 2 IL-78 aerial refueling aircraft at hindi bababa sa isang Tu-22 M3 bomber. Ang material na gastos ay nakakashock. Tinatayang ang kabuuang lugi ng Russia ay abot sa $730 milyong. Ang bawat asset na nawala ay nangangailangan ng maraming taon para mapalitan. Sa kabilang banda, ang Ukraine ay gumastos lamang ng halos $11 milyong para sa operasyong ito. Ang exchange ratio ay brutal, halos 66-1. Ngunit ang tunay na pinsala ay higit pa sa pera. Ang strike radius ng Russian long-range aviation ay nabawasan ng higit sa 45%. Maaari pa ring lumipad ang mga bombers, ngunit hindi na nila mararating ang malalayong target ng ligtas. Bandang alas 2:19, ang mga natitirang refueling assets ng Russia ay inutusang lumayo mula sa theater of operations. Ang desisyong ito ay defensive, ngunit ang implikasyon nito ay strategic. Bandang alas 4:30 ng umaga, itinigil muna ng Russia ang lahat ng flight operations para sa long-range aviation. Ang kanilang kakayahan para sa deep strike operations ay pansamantalang gumuho. Tinatayang bumagsak ng higit sa 50% ang mga bomber missions sa loob lang ng isang araw. Hindi rin tumigil ang Ukraine at nagpatuloy sa pag-atake sa logistics at energy infrastructure. Ang naging epekto sa international community ay naging mabilis din. Isang bagong aid package na nagkakahalaga ng $5 bilyong ang inanunsyo para sa Ukraine. Agad ding kumilos ang Moscow para protektahan ang kanilang mga natitirang strategic assets. Ngunit ang operasyong ito ay naging isang mahalagang case study sa modernong pakikipagdigma. Ipinakita nito na ang modernong giyera ay hindi na tungkol sa laki o presyo ng gamit. Ito ay tungkol sa timing, disiplina, at kakayahang putulin ang critical function ng kalaban. Natalo ang Rusya hindi dahil sa kawalan ng eroplano, kundi dahil sa isang maliit na pagkakamaling naglagay sa kanila sa isang predictable na posisyon. Ang ganito mga kahinaan ay umiira sa bawat modernong militar sa mundo. Ang tanong ay hindi na kung kaya ba itong gawin, kundi kung kailan ito mangyayari muli. Kung ikaw ang commander na nahaharap sa katotohanan ito, saan ka susunod na aatake? Ibahagi ang iyong assessment sa comments. Mag-subscribe para sa mga ganitong breakdown at manatiling handa para sa susunod na kabanata.